Muling nagbabalik ang ating episode na ito, panibagong episode dahil last week ay wala tayong naging episode because we nagkaroon tayo ng isang important matters, 'di ba? To be discussed. Siyempre, important naman talaga lahat ng tao. Lalo na kapag siyempre kapatiran, talagang importante yan. So nga lang, wag na muna pala. Dami ba akong segue? Delete mo yan. Bakit? Ko lang? So, yung kasi, last week na wala si Tomas nun, about siya sa kamangmangan ng Diyos. Or quote-unquote kamangmangan. Meron nga ba talagang kamangmangan si John, ang ating Diyos? Bakit ba sinabing ganon? Hindi ba siya parang insult kay God? Actually, kumbaga sa perspective ng tao dahil hindi nga niya naiintindihan. So, parang foolishness naman. Pero sa grand order ng things ng plano ni God, hindi siya foolishness. Kundi meron siyang purpose even sa mga maliliit na bagay at pagkakataon. Kumbaga, kaya lang sinabi din na kamangmangan ng Diyos para maunawa at maarok ng ating mga utak, na yung ating sa tingin natin katalinuhan ay hindi naman pala katalinuhan. At ang Diyos, ginamit niya, quote-unquote, yung kamangmangan, mga simpleng bagay para to shame the wise. May mga ganun Tsaka meron tayong misconception na akala natin pag yung karunungan ng tao minultiply sa 1,000, aabot sa karunungan ng Diyos. Hindi nga mangyayari yun. Actually, sir, napakaganda talaga ng background nito, mga guys. Kaya sinabi, kasi ang issue talaga dito na una nating natackle sa Corinthians, kasi Corinthians na tayo Okay. may mga kampiyan daw sa church, at meron daw talagang division na nangyayari. At yung after nun, actually, yun nga yung unang naging topic, tapos ipinaliwanag kung bakit. Yes. Kaya pala, ay meron silang mga filosofiya, dahil sila yung mga Griego. May mga uso sa kanila yun May mga philosopher na sumisikat, may followers. Kaya nga parang yung gospel sa kanila ay ina-approve nila kasi parang another wisdom to, another teaching to. So welcome yan sa amin. Pero hindi naman ganun kasi kapag ang gospel tinanggap mo, all other quote-unquote worldly wisdom ay kailangan mong i-denounce. So, 'di ba? Kailangan mong kalimutan. Because it is the only way. Yun 'di ba? Hindi lang siya another way. Yes. Another one, 'di ba? Hindi siya ganoon. So, yung filosofiya na 'yon, na-adapt nila bilang church. Na kaya nire-rebuke sila ni Paul. Yes. 'Di ba? Na kahit sa church, napakadaming mga pilosopiyang umuusbong na hindi rin naman biblical. Yes. Sa panahon natin, ganun din naman. Pakadaming filosofiya, punta ka sa Facebook, daming mga, 'di ba, mga health opinion, malilito ka Yes. Kahit ka sa pagpapayat, malilito ka Okay lang kumain ng ganito. Tapos sasabihin ng isa, hindi okay yan. Parang magkukontrahan sila, di mo na alam. Sabi nga nung isang patalastas, sa mundo na madaming health opinions, di ba? Wilkins yun. Hindi kami, hindi kami sponsored nun. Okay. Pero ang point lang nun, guys, yung mga filosofiya, minsan, mas sinusunod pa kaysa sa Biblia. Uy, naka-rhyme. Okay. Pwedeng quote. Okay. Bakit nga ganun? Di ba? Ito pinagtataka mo. Kaya siguro nire-rebuke din talaga dito ni Paul. May ganyan mga kapatid. Umayos-ayos kayo, no? Okay. So, punta tayo sa bars. 9 to 11. Ayan. Okay. Pero nakasulat sa scripture. Teka nga lang. Kasi sinabi pero Simula ko nga sa 8 para may kontekstong maganda. Hindi to naintindihan ng mga leader ng mundong ito. Kasi kung naiintindihan nila, hindi sana nila pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ayun. Pero nakasulat sa scripture, yung hindi pa nakikita o naririnig ng mga tao, yung hindi nila in-expect na mangyayari, yun ang hinanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Okay. Verse 11, hanggang verse 11. 11 na.
Sa atin pinaalam ng Diyos ang secret niya sa tulong ng Espiritu niya. Inaalam ng Espiritu ang lahat ng bagay, kahit ang nasa isip ng Diyos. Ang Espiritu lang ng tao ang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng tao. Ganon din sa Diyos. Ang Espiritu lang ng Diyos ang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa Diyos. Okay, pinakikita lang dito at nire-remind lang tayo ni San Pablo na yung wisdom at yung plano ng Diyos ay hindi talaga natin maaarok. Okay? Pero kumbaga, yung sa isang normal na tao, hindi niya talaga maiintindihan kung ano yung plano, motibo ng Diyos, ba't niya ginagawa yung mga bagay na yun. Pero sa mga tao na Kristiyano, kumbaga, binibigyan tayo ng pagkakataon na maunawaan kung ano Kasi yung... may illumination dapat di ba? Ano ba yung meaning ng illumination, Brother Tomas? Yung ba yung Illuminati? Ano ba? Hindi, naliwanagan. Yun, na-illuminate, Kumbaga, yung isang bagay na dati hindi naman sa'yo, parang Mabigat. naguguluhan ka, ba ibig sabihin to? Halimbawa, ano ba nangyayari sa buhay ko? Bakit na lang ganito lagi? Puro problema, ganyan-ganyan. Pero nung Naliwanagan. nagkaroon ng illumination sa'yo yung word ni God na yung mga bagay na pagsubok is binibigay yan sa atin ni God para tayo ay mapatatag sa pananampalataya. Ayun. Pwede din sa sa simpleng mga Bible verse na hindi mo naiintindihan. 'Di ba? Binigyan ka ng pagkaunawa o illumination ng Holy Spirit. Naintindihan mo ngayon. Nagkaroon ng bigat ngayon. 'Yun yung isang maganda doon, Pero dito maganda kasi secret nga lang daw 'yun ng Diyos So hindi siya revealed nga Yung katulad ng mga napag-uusapan natin before na napakapalad natin bilang mga New Testament believers. 'Di ba sinabi din sa Biblia na si Juan Bautista ang pinaka ano ba yung propeta? Pinaka greatest prophet parang ganun ng Old Testament. Pero yung least sa kingdom ni God is greater than his, 'di ba? Parang ganun. In terms of privilege, kasi sa atin, sa New Testament believer, revealed, actually spoon-feed na nga Halos lahat Parang iano mo na lang Ang ganda, Minsan sa fellowship namin na pag-usapan yung generation ngayon na bigay hilig na kasi ngayon Bakit ba kung kailan pa yung nagka-internet na isang click lang, malalaman mo na. Pero bakit mas tumatamad pa yung mga tao? Unlike before, na pupunta ka sa library, hahanapin mo pa yung libro talaga, di mo pa sure. Di ba, kunyari tayo, pupunta tayo sa na-try nyo bang pumunta sa library before? Yun. Para mag-chismisan sa library. Para matulog. Ang problem kasi sa tao is dahil hindi niya pinaghihirapan, Yun. hindi niya nauunawaan yung kahalagahan ng isang bagay na yun. May quote nga, unless you, you pick up ba o your own water? May ganun parang Unless na ikaw yung nag-iigib ng sarili mong tubig. Yun, parang yung gano'n. tinagalog mo na lang hindi mo maintindihan. Pero paano ba yan? May ba yan? May line ba yan? Kunyari ba ako hindi ko dinanas yung certain scenario, ibig sabihin ba nun wala akong bilang para Hindi naman, pero may sabihin. tendency kasi na parang hindi natin i-value yung isang bagay na hindi natin pinaghirapan. We think na madali lang siyang makuha, or we think na we are privileged or we have the right na ma-deserve or i-deserve yung bagay na yon. Not knowing na someone has paid para mangyari yun, para freely or sabihin natin easily makuha natin yung mga bagay na yun. Pero regarding sa pero regarding doon sa sinasabi mo na iba na kasi generation ngayon it is always nature ng older generation na i-blame yung younger generation. Not knowing that the older generation has an influence, 'di ba? Meron silang influence doon sa susunod na generation. Kasi kunwari even doon sa mga old centuries ago, ganun naman bine-blame na nila yung mga may makeup. Noong time na yun. Bine-blame na nila yung mga nanonood ng TV. Di ba? So, it is always a culture na ang nambe-blame lagi. Oo. Pero ang sa akin, parehong merong pagkukulang yung old and new generation.
yung old generation, maaaring hindi na discipline enough yung new generation. Yung new generation is hindi nila na-experience enough yung dapat nilang ma-experience para pahalagahan nila yung mga bagay na pinapahalaga ng older So may generation. kapabayaan dun sa older generation. Yes. Pwede. Kaya nagkaganon. Naging parang entitled. Yes. Ngayon yung kaninang tanong ko, yung parang it is necessary for you to experience same thing just to para maintindihan mo. Nagets mo ba yan? Malaki yung factor na kapag na-experience mo yung same thing, makaka-relate ka talaga. Diba, parang kay Naruto, di ba? Parang talk no jutsu. Naiintindihan ko ta kasi naranasan ko rin yan. However, ang pinaka-mainam kasing wisdom is natuto tayo sa pagkakamali ng iba. Yun. Yeah, ano yan leadership. Kasi for example, minsan kasi nagiging discriminative na ba't ka nag-share sa may asawa, wala ka namang asawa. Yung mga ganun medyo stereotyping na, yes, that is true, na totoong mas makaka-relate is yung merong asawa, yung practical speaking. Pero kung ang gagamitin natin or gagamitin nating basihan is yung Bible or spiritual things of God, hindi naman mali yun. Oo, at saka disqualified si Jesus. Hindi nga natin naranasan na mapako sa krus. Pero sineshare natin si Jesus is crucified and crucify our flesh. Pero hindi naman natin naranasan yung literal na crucify. So, hindi yung standard na. So, kumbaga, hindi better yung isang status dun sa isang status. Yun. So, going back to this thing, ang sabi naman dito, ni-reveal naman daw ni God dun sa kanyang mga anak yung ibang mga bagay na hindi revealed or hindi discerned ng mga natural na maganda tao. yun Kasi dito ina-explain yung talagang mga work ng Holy Spirit sa buhay. Yung isa nga kanina, illumination. Nagkaroon ng illumination. Ngayon, akala ng mga tao, gets nila yung gospel because of their love of knowledge, para bang basic sa kanila. Not knowing na hindi malalim yung tinutukoy dito na ebanghelyo na ni San Pablo Minsan para bang sa sobrang familiar na natin sa gospel, para ba ang dating ay hindi yan malalim, basic lang yan. Hindi ganun. Merong bigat at merong lalim din yung kaligtasan na ginawa sa atin ng Diyos. Bigat yun, oo. Once na yun is gumaan, doon na magsisimulang gumuho ang buhay spiritual mo. Okay. Di ba? Yes. Sabi nga ni Paul Washer na-invite siya sa mga marriage gospel sinishare. Yan naman kasi talaga yung kailangan. Kasi di ba? Speaking of Kung bibigyan ko kayo ng mga principle, di ba? Pero hindi naman kayo submissive sa gospel, hindi naman kayo Ala din. Totoo naman. Siya din nagsabi din na pagdating natin daw sa langit, marirealize natin na hindi pa daw natin naaarok maski yung tip ng edge lang, tip ng edge ng mountain ng gospel. So wala pa daw talaga tayo doon. At hindi natin maaabot yung kumbaga ma-ostruck ba yun? Ostruck. Construct. Hindi, yung O. Yung O. Ostruck. Tama. Ngayon, hindi rin natin makikita daw yung sinfulness ng sin din. Not until ma-realize din natin yung ganung bagay. Tama yan. Once na ikaw ay na-experience mo yung sinasabi nating presence of God, wala akong ni isang nakita sa Biblia na na-experience niya yung presence ni God na mayabang pa. Yes. Di ba? Parang laging, kunyari si Peter, get away from me, di ba? I'm a sinner. Okay. Si Isaiah, di ba? Kasi kaakibat ng presensya ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Holy. Yes. Ano ba ang tao? Sinner. Kung sa mata mo, hindi ka sinner, sa mata ng holy Diyos, presensya niya, nagkasalubong kayo ang ng nagiging presensya problem kasi is yung sinabi to ni Ravenhill Meron kasi tayo mataas na estimate sa ating sarili na hindi natin nakikita ano talaga yung status natin bilang isang tao. Speaking of that, i-reiterate ko lang tong 11. Ang espiritu lang ng tao ang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng tao. So, paano yun? So, kumbaga, paano nga yun Kasi, di ba, meron kamong tao na
mataas yung estimate sa sarili. Mm. Eh di hindi niya lubusang kilala yung sarili. Yes, actually, the low and high view of self is a wrong estimate ng sarili. Ibig sabihin ba na to, sinungaling yung verse na to? Kasi sinabi, spirito lang ng taong nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Hindi ba sabi through His Spirit, Holy Spirit? Ay, nakalagay, through His Spirit, Holy Spirit. No one knows the things of God except the Spirit of God. Yan, sa 11. So, ang sinasabi dito is, yung tao, pwede siya mag-assume ano kaya sa tingin niya yung plano ng Diyos. Pero unless i-reveal ni God yung kanyang plano sa isang tao, Way of a man seems right. Oo. Parang ganun. pwede lang siya mag-speculate pero hindi talaga yung exact na plano ng Diyos kasi hindi naman ni-reveal ni God lahat. Sabi nga sa Deuteronomy 29:29, yung mga revealed things niya is para sa kanyang mga anak. Okay. Pero may mga hindi rin siya ini-reveal. Mm. Diba? Yung mystery ng bride tsaka ng groom. Bride which is the church, groom which is Jesus. Mystery ng salvation, mystery ng sabihin natin ng election. So, kumbaga, madami tayo na hindi pa nauunawaan. Pero thanks be to God na binigyan niya tayo ng faith na kahit di natin nauunawaan yung lahat ng bagay na yun, is we trust God. Yun. Yun na may pinakamainam. Saka yung mga necessaryong dapat nating malaman, binigay naman niya. Yes. Minsan may mga gusto lang tayong malaman na yung kumbaga wala lang naman talaga, gusto mo lang malaman. I Pero remember. inaano mo na. Okay. I remembered Kuya Josh sharing that. I think it's 2016 or 2017. Yung sa Peter Atator sa Jude, that we always ask the right questions. Ayaw nating maging katulad ni Talkative na for the sake na may mapag-usapan lang, but not na mabago yung ating soul, mabago yung ating life, mabago yung ating walk ba? Si Talkative po, ano yun, reference yun doon sa isang magandang book na nabasa namin. Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress. Ang ugali kasi niya, Talkative. Marami siyang sinasabi. Idaldal lang niya yung mga alam niya about sa Bible, about sa spirituality. Pero walang nadidil na na lalim or issue or walang victory sa sin. Ano ba yung Illuminati? Siguro ganun yun. Yung mga ganon. Ano ba yung 666? Oo. Paano yung mga hindi mga nakarinig? Yun, yung mga ganon. So, kumbaga, though they are valid questions, but they do not contribute talaga doon sa pag-repent. Maganda sanang itanong tao. yan. Kaso nga lang, kung yung mga main or major issue sa buhay mo na dapat mong itanong ay hindi mo naman tinatanong or hindi mo naman ina-address, there's something wrong with pwede that. Yun. Tama, pwede yun. We have to ask the right questions. And even yung mga hinahandle ko dati, na diretso ko na rin ng ganun. Kasi napaka-curious Napaka-curious kasi niya magtanong ilan ba yung ganito o gaano ba kataas o gaano ba kamahal o yung mga ganun ba na masyadong yung Tower of Babel. yung mga ganun technical. Sabi ko, okay na may mga ganyan kang questions pero ang ine-expect ko sana itanong mo as a seeking true Christian is yung mga something na about overcoming sin, ganun. Paano ba ako mas maging gracious? Paano ba ako magpapatawad? Paano ba ako hingi ng tawad? Yun ang talagang magandang pag-usapan. yun talagang practicality ng Bible na hindi yun tatanong mo pa, ano ba yung mga bato doon sa breastplate ng high priest doon time na Israelite? Paano ba yung pagkakasunod-sunod ng 12 bato na yun? Pero maganda yan may mga meaning yun. Pero may mga ganun. May meaning yun. Totoo naman may mga meaning yun. Even yung mga pagkakasunod-sunod ng pangalan. Pero kailan ba dapat matanong yung mga ganung bagay? Kung sabihin mong valid nga naman na tanong, kailan siya pwede itanong? For example, if you're reading that part, and gusto mong aralin talaga yung history at mas maintindihan yung culture ng Israelite regarding that because ang mga kausap mo ay sabihin natin na mga learned na tao, they are technically learned na tao and gusto mo na maunawaan nila bakit ganon yung culture. Kasi to the Jew, ay bigyan mo Jew, parang ganon. Pero sa sense pero sir, kung nane-neglect nga yung mga major issues, kunyari kilala mo yung tao, may problema to, hindi to nagpapatawad Tapos tatanong mo yung breastplate. Di ba? Parang so hindi nga yung bato. So hindi na valid yun. Hindi nga naman talaga siya valid. Kaya nga noong siguro kapag merong
Katulad ng kakala John MacArthur, yung may question and answer. Kasi tinatanong doon, di ba, why did evil exist? Diba, tinatanong doon. Hindi naman connected sa ano mo yun, di ba? Parang, o doon siguro sa mga time na ganun pwede itanong. Yes. Pero yung kung ano, kunwari, about sa repentance yung tinatanong, hindi ka naman magtatanong na, Sa right venue, kumbaga. ilang months Kung ba din fellowship, ganyan, something na ano, yung magkakaroon kayong personal or intimate na ano talaga. Hindi na ganun dapat yung mga tanong natin. alam ko na rin, overcoming sin nga yung pinag-uusapan, tapos itatanong mo, ilang buwan ba dinala ni Mary si Jesus sa sinapupunan niya? So, syempre, parang, para bang makalata ka na wala naman talagang bilang yung Kaso nga lang, sir, kahit na baguhin mo yung tanong mo, ano kasi yun projection ng heart mo yun Kahit na pilitin mong baguhin yung question mo, kung wala sa heart mo talaga, hindi bukal. You may appear knowledgeable and hungry sa knowledge. Kumbaga sir, parang na-test lang din. Na-reveal lang din. May mga ganon. They are hungry for knowledge, but they do not have a deep-seated desire na mag-repent. Actually, nagkaroon ako ng face na gano'n na talagang gusto kong alamin lahat din. Pero yung nag-narrow down siya sa talaga pinaka-major. Ganon. Totoo naman. Diba? Parang dati, sobrang gusto kong alamin halos lahat Totoo naman may mga ganong face. Parang ano no? Nagbago sa atin. Teka, pag nalaman ko ba to, mababago ba yung buhay ko? Yan. Yan din. So, kumbaga, mas nagiging practical and mature tayo na we don't want nonsense already. Kasi yung election na yan, talagang, grabe, ang ganda na to, lalim, ganito. Hindi, isipin mo sikot-sikot, may mga 4-point Calvinist, may mga 5-point Calvinist, maraming mga ganun, ano? Inisip ko, hindi naman sinishare pa yung election, ano? Parang, hindi naman ganun ang work ng isang evangelist sinishare yung election. Naniniwala siya sa election. Kaya siya nag-evangelize. Pero hindi naman niya sinishare na parang ito yan. Ganito yung may right yung pasikot-sikot. Para i-share yun sa mga unbelievers. Hindi pa ano talaga yun. Exactly. Yun ang pagkakaalam. 12. To 12 na ba natin? Hanggang 13. 12 to 13. Hindi natin tinanggap ang espiritu ng mundo. Uy, may espiritu pala yung mundo. Instead, tinanggap natin yung espiritu na galing mismo sa Diyos para maintindihan natin ang lahat ng binigay ng Diyos sa atin. 13. Hindi namin to sinasabi gamit ang mga salitang galing sa karunungan ng tao, pero ginagamit namin ang mga salitang galing sa espiritu. Ini-explain namin ng mga espiritual na katotohanan na to sa mga taong nasa kanila ang espiritu. Ikaw. Tayo ay nasa Pinoy version. Okay. So, English nyo nga. Okay. So, it's very important na yung wisdom na kukunin natin hindi galing sa mundong ito. Okay, Kundi sabi yung dito wisdom. may espiritu daw ang mundo. Yung spirito kasi ng mundo na to is yung spirit ng Antichrist, spirit ng Diablo, spirit ng Prince of the Air, spirit ng rebellion, spirit ng sin. Actually, hindi baka kasi yung mga iba parang masyadong ginagawang super duper dark yung spirito ng mundo. Ng kadiliman. Actually, spirit lang na ang sinisik niya is yung human wisdom, hindi yung spiritual wisdom. Minsan, parang pag gano'n yung thinking mo, mas lalo ka pang madideceive Kasi parang, iiwasan ko lang yung mga misungay. Iwasan ko lang yung tulad ng ginawa ni Luca Vega. Mga gano'n. Pero yung, yung mga kasalanan na hindi masyadong halata. Na nagtatago sa ibang mga pangalan. Sabi nga is, pwede ka mag-behave na hindi mo na ginagawa yung kasalanan na yon, pero sa puso mo, nire-relish mo yung desire na gawin yung bagay na yon. Ang sabi doon ni John MacArthur is, hindi mo talaga na hugot sa ugat yung kasalanan. Kumbaga, externally and in hypocrisy, hindi mo lang siya pinapractice in public, pero yung heart mo, nagde-desire at naglolong doon sa particular na sin na yon. So, gusto mo din, ano? Yeah. Tama, maganda. May one time naging example si Kuya Joe, maganda
sa ano pa to NUST, na para daw yan isang isang asong lobo na kinulong mo sa isang hawla, pero gusto pa rin niyang kumain ng mga tupa. Yun daw yung relihiyon. Pinipigilan ka lang ng relihiyon, pero yung desire mo hindi na bago. Gusto mo pa din Yun nga, kaya dapat mabago yung desire. Ayun. Also, Spirito ng... though hindi naman sinasabi na bawat believer ay magkakamukha ng spiritual wisdom, Okay. hindi rin sinasabi na malalaman natin lahat ng misteryo patungkol sa spiritual. Ang sinasabi lang dito is, in order for us to attain yung wisdom na galing kay God, it is very important na tayo muna is maging believer or Christian. Kasi walang capability yung hindi Christian na maunawaan niya talaga yung pakahulugan ng salita ng Diyos. Yun. Para daw maintindihan natin ang lahat ng bagay. Tsaka yung... May sinabi dito sa dulo na parang sinasabi namin ito doon din sa mga taong nananahan ng Espiritu ng Diyos. Oo. Spiritual things to spiritual person. Oo. So, kunyari, ikaw baptize ka, we expect na We spiritual expect ka. na kung nakabaptize ka, spiritual person. Actually, minsan kahit di ka naman din baptize basta nagpo-profess ka talaga Na Christian ka. Oo. Yun. Maganda syempre kung baptize ka. Hmm. Oo. Mas ganun. okay. Ngayon, kumbaga, nauunawaan na natin bakit yung mga hindi spiritual na mga tao is napaka-low nung view nila patungkol sa langit, low yung view nila patungkol sa salita ng Diyos because they are not spiritually discerned. Spiritually blinded sila. Kumbaga, hindi bukas ang kanilang mata sa mga bagay na spiritual. Pero tatandaan natin, itong pag-uusap na to is nasa church setting. Oo, church Diba? setting. Yun nga nakakalungkot. Oo. Di ba? Marapa kung saan yung mga tao sa labas, mga spiritual blind yan. Maintindihan mo pa Oo, pag ano. ito church setting to, Corinthians. Ngayon may isang nagtanong sa akin na tungkol sa, kunyari, bilang ikaw na nauuna sa walk, tapos yung iba ay nahuhuli sa walk. Okay. Ano yung, kumbaga, ano yung mga dapat gawin? Okay. Ano yung, response niya doon? Meron kasing verse na sinabi si Paul yung imitate me as I imitate Christ. Yun daw. Kumbaga, ikaw, bilang nauuna, anong pwede mong gawin para ma-encourage yung mga sa tingin mo at sa realidad ay nahuhuli o nagbabagal? Kung hindi pa sila Christian, importante. Hindi, kung Christian sabihin natin Christian. Christian Importante na i-encourage mo sila. At the same time, kung talagang hindi nakuha ng encouragement, correction and rebuke. Kasi kumbaga, Pingot na, no? Parang ganun. kasi kumbaga, gagamitin natin lahat ng pwede nating gamitin para masaway natin. Arsenal. Yes, para masaway natin yung brethren natin na magkasala. Yun. Kaya nga kung susumahin natin yung correction sa loob ng church, hindi naman siya sobrang grabe na Wala kang pag-asa. Oo. Ganyan ka na talaga. Oo. Ganun. Hindi naman ganun. Kumbaga, ang goal ng mga correction sa loob ng church and discipline is para maiayos yung pamumuhay natin. Hindi naman yung para parusahan tayo. Sa akin naman, sa tingin ko, before tanungin ng tao na yon, yung tanong na yon, ang sasabihin ko na lang sa kanya, alam mo Brad or sister, alam mo na rin na may sagot dyan eh. Ano ba sa tingin mo yung dahilan kung bakit nahuhuli ka? Alam mo sa sarili mo na sabihin natin nagkukulang ka sa panalangin. Bible reading. Alam mo sa sarili mo na hindi ka nakakapagbasa ng Biblia. Alam mo sa sarili mo na yung pag-attend mo sa mga Bible studies is hindi mo siya binibigyan ng bigat. So yung mga ganung bagay, alam na rin naman talaga na ng isang tao na yon. Kaya lang, kumbaga ikaw, iano mo na rin din sa kanya na You take responsibilities of kung ano yung state mo ngayon. Yung maganda na we cannot blame parang sinabi ni Kong TV, ito hindi biblical pero maganda. Kung mayaman ka ngayon, kasalanan mo yan. Diba? Kung mahirap ka ngayon, kasalanan mo yan. Parang ikaw ang huwag kang magbe-blame din ng ibang tao sa nangyayari sa'yo. Yes. Ngayon ito, minsan naman talaga, kaya bumabagal, is di ba meron sa Hebrews 12 na encumbrance?
'Di ba? May mga bigat tayo mga obstacle na yun din yung yun yung mga unnecessary mga weight natin na kailangan yung mga magandang preaching ng mga prosperity gospel days 'di ba? Parang trouble light, 'di ba? Parang pilgrims. Parang pilgrims, 'di ba? Parang gano'n. Actually, response ko din naman, syempre gusto natin ma-encourage, pero in reality, hindi rin naman talaga magsasabay-sabay lahat. Yes. Meron talaga sigurong mauuna, merong mahuhuli, at inalaw yun ng Diyos para mga tuto tayo sa isa't isa. No, na pwedeng may matutunan itong nauuna doon sa nahuhuli, or ma-refresh siya na, ay, ganun din ako dati ma-humble siya doon sa nakita niya na yun. Isa rin naman, maganda, doon sa nahuhuli is magkaroon siya ng, ay, aspire ko din maging katulad nun. Imitate me, di ba? As I imitate Christ nga. Yes. Pero ang sabi ko nga, kasi before, merong nagsabi sa akin na, na iniiwan mo naman ako Ganun. Iniiwan mo naman ako sa walk hindi ka ako. Sabi ko, baka ako naiiwan ka. Hindi ako pwedeng magmabagal for your sake. Kasi ang walk, individual. Yes. Ganun. Yun lang naman ang nasabi ko. So, hindi mo, yung nahuhuli, hindi mo pwedeng i-demand na, magbabagal ka naman para sa akin. Kasi wala akong kasama. Mahirap. Ikaw humabol. Parang, tutulungan ka naman. Ala lang. Okay. Sir? Nanto ka ba? Ayun lang, para sa akin is, Yan, ikaw, Surgeon. Ikaw minsan kaya lang naman, forerunner. ito yon. Forerunner's gig. Minsan akala natin kaya hindi tayo nauunawaan is because in the first place, hindi tayo humble sa word ni God. And number 2, meron kasi tayong partiality minsan sa mga nagko-correct sa atin Pero kung nauunawaan din nila yung bigat or yung gravity na ikaw is nagwa-watch over ka sa kaluluwa ng ibang tao, parang sinabi na rin na yung dugo niya nasa kamay mo kapag napahamak siya. Yun yung hindi kasi nila naiintindihan Pero syempre, bilang mga bata na, kunwari, tayo naglalaro sa playground, tapos tayo alam natin na mayroong serial killer na pagala-gala. Syempre, ikaw, kung bata ka, parang ala lang sa'yo, tapos parang pag pinipigilan yung kaligayahan mo, parang feeling mo, ino-oppress ka. So, sa madaling sabi, kaya sa madaling sabi, whether ako ba ang hindi nakakaunawa o yung mga kapatiran ba ang hindi nakakaunawa, ang mahalaga na lang is ito. Tayo ba, base sa kung ano ang gustong ipaunawa sa atin ng salita ng Diyos, nagpapasakop ba tayo? Yun na lang. Oo, regardless na lang kung sino ang nakakaunawa o sino ang hindi nakakaunawa. Ang sa akin lang is, tayo ba is nag-unite sa direkta na ipinauunawa sa atin ng salita ng Diyos? Kasi kung ang laging gagamitin is yung sino nakakaunawa, ibig sabihin friendship na lang yan. Oo. Tsaka pangalawa, so ibig sabihin, pag may sinasabing diretso yung Bible regarding sa bagay na yun, pwede na natin i-disregard. Kasi wag na nating pansin yun. Kasi, na-offend ako. Kasi ganito yung tingin ko. Ganyan. Remember sa previous church na inattendan natin, this is actually a correct na practice. Term. Hindi, term. Na, bakit ka magre-rely sa heart mo? Deceitful nga yan. Ba't kung magre-rely sa speculation at sa tingin mo or sa mind mo? Yung may mga bagay na you think there's a way that seems right to Ama but the end leads to death. Ba't ka magre-rely sa kung ano yung plano mo? Greater yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, ibig sabihin, doon pa lang sa tatlong bagay na meron ng flow. Ngayon, ang argument na kasunod is, hindi, Christian na kasi ko, nabago na ako Ang tanong ko lang, nabago na nga ba in how we live? Do we live and exemplify ang isang example ng spiritual na tao
o more on carnal. Oh, yun. May foreshadowing tayo sa chapter 3. Oh, yun. So parang ganun. Foreshadowing. Hindi mo siya foreshadow kasi yung 14 to 16 yun na yung binabanggit eh. Ay, ganun ba? Oo. Oo nga, no? Sige na nga. Ayan. Ikaw, Tomas, what are your thoughts? Tomas, ikaw, what are your thoughts? Sabi ko na. Ay, isa pa. Ito pa. May dagdag Parang lang si ako. Bobby at saka si Brian. Alam mo ba yan? Why do you always make me feel that I'm the enemy? Ito, may isa pa, no? Ano ba yan? Ang tawag dito. Yung bang tingin mo o sinasabi mo, yan ba talaga yung reality na sinasabi ng Biblia? Okay. Or, baka yun lang yung tingin natin. Kasi, meron tayong sense of, paano ba? Ego. Na hindi ito kasi tingin ko and we are so much convinced nung bagay na yun. Pero ang tanong, yan ba talaga yung state and reality mo ngayon? Pangit ah. Sa kagustuhan natin na ayaw nating ma-invalidate yung feelings natin at feeling ng iba, ini-invalidate naman natin word na ni God mismo. Ayun na nakakatakot Ano? na. Parang mas gusto mo pang ma-invalidate yung word ni God kaysa yung feelings ng iba. Ay, yun na naman talaga. O, yun na nga. Ngayon, pag dumating na sa ganun part at ayaw mo pa rin ma-confront noong katotohanan, you will find out, which is ganyan yung nangyari sa akin no, nung inaano ko pa si Kuya Joe, ay mali yan, hindi na maisabi sa ganitong verse, blah blah blah. Ang tingin ko kay Kuya Joe noon, Pharisee na ginagamit yung salita ng Diyos para para i-condemn yung ibang tao eh. Pero nung nagtatagal, na-realize ko na si Kuya Joe ba talaga ang kinokontra ko? O I am already fighting against yung salita ng Diyos? Doon na ako natakot kasi if you are fighting against kay God, una sa lahat, hindi ka mananalo. Walang matinong taong nag-iisip na may chance siya na manalo kay God. Even si Satan parang isang kahibangan na isipin mo na mananalo ka against kay God. And number 2, Parang si Job, no? and number 2, there is no salvation on that na aaway, kakalabanin mo yung Diyos, babanggain mo yung Diyos. Hindi Diyos mismo ang haharap sa iyo Papadala lang siya ng anghel para sa iyo, para yan Gracious na nga yung yung elders and pastors natin Buti nga hindi pa angel Pero again, yung mga ganong bagay, it's very important na i-assess natin, am I seeing these things according to my selfish perspective? Or am I really seeing these things the way na ito talaga yung reality na pinapakita ng Diyos sa atin? Kasi yung feelings and emotions, they are deceptive. Ngayon, if feelings and emotions are deceptive, ano ang identity na dapat natin panghawakan? Simple lang, yung identity natin kay Christ despite those feelings and emotions. Ang ganda nung ang ganda nung example na nung Sunday, di ba? Na mahal nila yung tao. Kaya pinapakain nila ng bawal. Di ba? Kasi nagtatago sa salitang mahal. Kaya hinahayaan nila. Hindi natin alam, may mga pagmamahal na nakabalot sa salitang bawal. Parang, may tendency pa kasi tayo na gamitin natin yung sarili nating wisdom and wisdom ng world na hindi naman submissive sa wisdom ni God. Ang nangyayari tuloy, nagkakamali tayo ng tingin or decision sa buhay. Ano ba yung mga For example, wisdom gagamitin yung psychology para i-emphasize na hindi, ini-invalidate mo kasi yung feelings and emotions ko brother or sister, kung lagi na lang kung laging ang defense lang natin is na invalidate yung feelings and emotions natin, sabi nga doon sa isang meme o sa isang quote, hindi pa rin yun na nagbibigay sa'yo ng rights para gumawa ng mga maling actions. Your feelings and emotions are valid but they do not justify wrong behavior. Kumbaga, kung manonood tayo ng mga anime at mga palabas na pelikula na nalaman natin yung backstory ng mga kalaban, bakit sila naging ganon, ang point being pa rin, doesn't matter. Na hindi porket yun yung backstory mo is... Papatayin pa rin sila ng bida. Yes. Hindi, sabihin, hindi pa rin siya justified na, ay dahil ganun yung backstory ko,
pwede na akong gumawa ng mali o gumawa ng masama. Tapos intindihin. Excuse na ako. Tapos sabihin nung villain, intindihin nyo ako. Hindi rin ganun. Mali na yun. Kasi kapag ganun na lang, lahat na tayo pwede natin sabihin na intindihin nyo kasi ko. Yun ang nangyayari sa US, di ba? Iba ang problema. Church way, dapat. Iba yun sa tingin mo. Iba din yung sa tingin ko. Iba din yung sinasabi ni God. So, ang kailangan nating ma-resolve doon, hindi yung tingin mo, hindi rin yung tingin ko. Ano yung sinasabi ni God sa atin? Doon sana magkasundo tayo. Pero kung doon sa bagay na pinagkakasundo sa atin ng Diyos in His wisdom, ayaw pa rin natin. Ito lang sabihin ko, kinakabahan ako para sa mga ganun tao. Why? Kasi, nag-speculate sila ng mga bagay na sa tingin niya ganito yung ginagawa or ganito yung approach doon sa word ni God, not knowing na self-deceive ka pala kasi ayaw mong tumanggap ng correction. Ma-assess mo na yung sarili mo. Ikaw ba, tumatanggap ka ng correction na galing salita ng Diyos? Kung talagang nako-correct ka na salita ng Diyos. Kasi that's the wisdom of God. Minsan kasi sir, hindi din magandang magandang basihan yung sarili mong panghuhusga sa sarili mo. Lalo pa kung hindi ka naman nakikipag-fellowship din sa mga sound na tao na spiritually din submissive sa word ni God. Parang nagbabasa ng word ni God. Hindi ka rin nagbabasa ng word ni God. Parang nagpa-check up ka. Ano yung sumasakit sa'yo? Wala naman. Okay naman, Dok. Oo. Pero yung attitude mo, hindi naman okay. Yung mo dun sa nararamdaman, hindi diba? okay. Parang bulag-bulag ka na to. Kamusta yung paningin mo? Okay naman? Malinaw po. Diba? Malinaw, pero hirap na hirap kang gumanon. Pwede nating ma-convince ang ibang tao sa wisdom natin. Pero syempre, hindi natin mamamaksiga dun sa estado talaga na natin. So, why am I saying these things? Na kung tayo ay mga spiritual na tao, dapat na tayo ng things of the Spirit, which is yung word ni God. Kunwari, sasabihin natin na Spirit is word kunwari, sabihin natin na si God, may fellowship tayo kay God. Tapos, hindi naman din tayo nakasubmit sa word ni God. Pwede mong sabihin na tinatama ka ni Lord, pero ang reality, wala naman natatama sa buhay mo. That is wrong. So, kumbaga, you are like talkative na you appear spiritual, pero ang reality, hindi ka spiritually discerned. Yun. So, yun yung isang highlight na magkaiba yung totoong spiritual na tao sa isang tao na natural pero nag-i-spiritualan lang. Which is yun naman yung babanggitin dito sa 14 to 16. Sige. Pag wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi siya makakatanggap ng mga spiritual gifts kasi diba? Kalokohan lang to para sa kanila. Diba? Hindi nila to naiintindihan kasi sa spiritual na paraan lang ito talagang maiintindihan. Kayang i-judge ng taong may Holy Spirit ang lahat ng bagay. Okay? Pero walang makaka-judge sa kanya. Kasi sinabi sa scripture, sinong nakakaalam sa iniisip ng Panginoon? Sinong pwedeng mag-advise sa kanya? Yes. Pero kung paano mag-isip si Christ, ganun din tayo. We have the mind of Christ. Yun nga. Ito, maganda example. Ito, maganda example tayo. Maganda example to, no? Tingin kasi, merong verse na ganda sa Bible, nakalimutan ko Many people will declare their unfailing love, but a faithful man, where can you find? Wow. May ganong verse Yeah. Marami kasing tao na, kasi ko compassionate kasi ko, mapagmahal kasi ko caring kasi ko Pero ang sabi doon sa verse na yun, but a faithful man, where can you find? So, kunwari, tingin natin, mabait tayo, matulungin tayo. Kasi meron ka naman talagang mga good qualities. Yes, sympathetic tayo or empathetic. Ang point kasi is ganito, no? Ikaw ba? Masasabi mo ba na si God is sympathetic or empathetic kung sa tingin mo lang yung pagbabasihan? Bakit nilunod ni God yung buong mundo nung time ni Noah kasama doon yung mga baby?
Di syempre ko question, kunwari ikaw is natural man, ikaw is mapagmahal, sympathetic and empathetic na tao, ang sasabihin mo, mali naman si God doon. Di na may inosente. Oh, dinamay yung inosente. Ganun mag-isip yung yung natural man towards a spiritual man eh. Yun yung sinasabi doon na, paano mo maintindihan hindi ka nga spiritual? So, ibig sabihin, ginajudge mo yung spiritual base sa natural. Kaya ang sabi dito, hindi ma-judge nung natural yung spiritual. Ano pang judge mo? Yun nga. Pero yung, Worldly arsenal. pero yung spiritual, kasabi doon, na-judge niya lahat ng bagay. Kasi nga, magkaiba sila mag-isip eh. Kala ko ba do not judge? Ay, yung do not judge before the appointed time. Or do not judge unrighteously. Yung kunwari, nag-speculate tayo, hindi naman pala talaga ganun. Mali yun. O kaya naman sabihin natin na pinangungunahan natin yung hindi pa naman talaga nangyayari isang bagay, ginajudge na natin. Mali din yun. Pero may mga commands sa Bible na we have to judge righteously. Yan nakita mo, nagnakaw. Tapos, oy, wag nakaw ka. Do not judge me. Ay. Only God can judge me. Kung buwaba nga si God at ginudge siya, o din nagulat siya. Patay siya, di ba? Actually, hindi. Maraming mga commands sa Bible. Ay, wala pala. Sorry. Hindi, may mga kalala lang ako na hindi ko naman papangalanan. Mga friends sa FB na alam kong kabit siya. Tapos siya pa yung may gana na only God can judge me. Yun nga yung nakakatakot kapag walang humility Tapos sa katawan. nagagalit na, sige, i-chismis nyo lang ako. Ganun, kasalanan sa Diyos yung ginagawa niyo. Pero yung kabit siya. Yun nga yung nakakatakot. Yung gravity ng pagiging kabit, hindi mo nakikita, pero yung gravity ng chismis, nakikita mo. Okay. Magkaibang issue yun actually. It doesn't remove yung pagiging kabit mo just because napansin mo yung Chinismis ka. pagiging chismosa. They're different issues. They're both sin, yes, pero hindi nabura yung pagiging kabit mo. Kasi una, hindi ka naman nag-ask ng forgiveness, hindi ka naman nag-repent. Parang ano lang yan sa lately nahuli ako sa motor. Di ko dala yung helmet ko. Ay, hindi dala ko pala, hawak ko lang. Kasi, tapos meron doon na, bakit siya? Hindi mo hinuhuli. At ako hinuhuli mo. Wala ring helmet yun Oo. Gets mo ba? Pero ang tanong, nag-violate ka pa rin, di ba? Di ba? Ganon. Di ba? Ulitin ko lang yung example ko dun sa mga estudyante. Yung kunwari, meron isang sip-sip na estudyante, sinumbong yung estudyanteng nangongopya. De, sinabihan ko yung nangongopya. Nagalit siya, sir, sip-sip yun kasi ganito, ganyan. O sige, sip-sip siya, bla bla bla, sige, ganun na. Pero ang tanong ko lang, nangopya ka ba? Yes, sir. Tapos, yung usapan doon. Kung sip-sip man siya, ibang issue yun. Kausapin ko kamo siya. Ibang issue yun. Pero, hindi nun nabura. Yun yung gusto ko minsan ipaliwanag Majoring the major Dapat In minoring the minor. Not the other way. Yeah. So, kunwari, tayo is natural man. How do we think, kunwari, di ba, minsan ang nasasabi, nagagamit daw yung word ni God para ipang-judge sa ibang tao. Yung tingin natin dati kay Kuya Joy, di ba? Yung tingin ko kay Kuya Joy. Remember, the all scriptures are God-breathed. They are profitable for what? Teaching, correcting, rebuking, and equipping. Bakit hindi mo gagamitin yung word ni God sa pangkokorek ng tao? Utos nga mismo ng Bible yun. Hindi pinariringgan ako Hindi. Talagang sinasabi sa'yo ng diretso yung salita ng Diyos because yun ang utos sa Bible. Gamitin yung salita ng Diyos sa pangtatama. Hindi sasabihin mo pinariringgan ka. Hindi, yun talaga At saka ito, yun talaga yung purpose and mind you ang problem kasi sa atin, karamihan sa mga Kristiyano, even me before, ang alam lang natin yung do not judge me. Ang alam lang natin yung anything na hindi makaka-hurt sa atin, kaya nag-agree tayo sa ganong mga, mali ang bagay na yan. Ganda sinabi ni Sir Di ba, nakiki-agree tayo sa ganon yung parang anything na agree sa kasalanan natin, yung, bawal kasi yung gossiping. Kasi nga, malalaman na na may ginagawa kang kasalanan. Kasi bawal kasi yung ganito, ganyan, yung nag-i-slander. Kasi nga, may malalaman nga yung mga inconsistencies mo. Pero ito yung point behind all that. Gano'ng kalinis yung konsensya mo na ayaw mangyaring ganon, pure ka, it is because obedient ka kay God. Hindi, may tinatago ka nga At ang tao na nagtatago ng kasalanan will not prosper. Kahit na under pa siya sa guise ng
purity and holiness, hindi mo pwedeng maloko yung Diyos. Kasi si God, alam niya yung laman ng puso nung tao. Pag ganun, may ano talaga, mayroon bang hope? May hope pa sa ganun? Sige. Magbibigay ako ng dalawang sagot dyan. Sige. Okay. Aware tayo na hindi lang do not judge ang command ng Bible. Marami ding command ang Bible na inuutosan niya tayong mag-judge. Bereans. Hindi lang yon. Yung test every spirit every sa mga spirit. nag-share. First Ano, yan. ano pa, yung i-judge natin yung mga concerns sa loob ng church. Okay. Don't we know that we will judge the angels? Di ba sinabi? I-purge daw natin yung sin sa loob ng church. Okay. So, may mga commands na pwede tayong mang-judge. Na-highlight kasi doon at judge. Oo. Wag nating Ang highlight yung mga may tinatago. Oo. Kaya kumbaga, it's very wrong argument na sabihin na, ay, ginagamit yung word ni God para magpatama. Saan nga ba gagamitin yung word? Ang ganda nun. Kasi nga sa second or 1 Timothy 3, 16, 17, naka-detail eh. Di ba? For teaching, correcting, rebuking, and equipping. So, ano na lang, iwasan na lang tayo ng kasalanan dito kasi ma-hurt. Hindi. Kaya siya nakaka-hurt is because dumidispalinghado tayo sa lakad natin. Ibinabalik tayo sa path. The hurt is not for you to die. The hurt is for you to go back to life. Kasi, kalimbawa, bakit ka may lagnat? There is something wrong kasi dun sa katawan mo, kaya ka nga nilalagnat eh. May infection, gano'n. Pero pag mataas yung lagnat, di ba, parang nagde-deliryo. It's not for you to die. Yun yung response ng katawan natin para sabihin that there is something wrong with us. Sabi daw dun sa medical, pinapainit daw ng katawan natin yung temperatura para mamatay yung foreign object na pumasok. Kaya nga mas nakakatakot sa may dengue, hindi naman yung may lagnat eh. Yung pag nawala na yung lagnat, tas sumadsad yung platelet eh. Yung pala. So, ang gusto lang natin sabihin is, accept pain, no pain. hindi, ang ibig ko sabihin is, before we speak against doon sa salita ng Diyos, tayo ba muna, do we speak as a natural man? Or do we speak as a spiritual man? Alin ba talaga? Bago tayo, kunwari, magsabi na, ay, kasi daw, test every spirit eh. O sige, nung tinest mo every spirit, in what way na tinest mo yung spirit? Is it using natural wisdom? Or spiritual wisdom? Again, ano ko lang, kung may mga nakikinig man dito, if sa tingin nyo man, pinatatamaan kayo ng salita ng Diyos at nasasaktan kayo, well, good Praise the news. Lord. Well, good news kasi nasasaktan ka pa. Ngayon, kunwari may bias tayo na feeling natin, pinapatamaan tayo. Okay, sinadya man o hindi, ang masasabi ko lang, ginagamit ang word ni God for correcting and rebuking talaga. Saan mo gusto gamitin yung word ni God? Display lang sa pader na para magmukhang religious. Kalokohan yun. Display lang sa bibig para masabi na spiritual ka. Pag magpapalit ka ng DP. Diba? Bio. Tapos to God be the glory pag nanalo. Kunwari, na pumasa. Wala namang masama, pero ang tanong, yung buong buhay mo ba talaga is a pursuit na glorify si God? Ang ganda yun, na-remind ako, sir. Oo nga. Kasi minsan parang ayoko pa eh. Parang ayoko pang mangkorek eh. Parang masama yata talaga ako ah. Parang naisip ko pang ganun. Parang mali yata talaga ako ah. Parang, pero oo nga kasi ako naman, all scriptures God breathed eh. Kung every time nasasabihin na ganun, parang hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar eh. Parang pag ginawa ko to, pag hindi ko sinabi yung dapat kong sabihin, nagkakasala ako sa Diyos. Oo. Pero, kasi pag meron kang alam na tama at di mo ginawa, kasalanan. Yun. Ngayon, pag iningatan ko naman na wag ma-offend yung tao just because baka isipin nila pinipersonal ko sila, kahit majority of the time hindi naman about sa kanila tas tatamaan sila. Okay? Minsan, pag nagulat ako na, ay baka isipin niya. Minsan, ay hindi ko to sinabi just because may nang di-disclaimer pa ako ng ganun eh. Kung alam lang nila. Kaya ako dumating sa minsan na sharing na minsan for 5 minutes gusto ko ipahiram minsan yung isip ko, yung puso ko, yung spirito ko. Hindi kasi para mas maintindihan eh. Para tapos na lahat ng speculation na pinatatamaan ako o ganito, ganyan.
ang point lang natin is, Alam ko na, sir. Minsan, kapag magko-correct ka, magsuot ka ng sash. bakit? Para may ibang aura. Umihiram ng tapang sa Oo. ng power Sash ka, sa tapos sash. magano ka, para yung sa kristan. Oh, pero ito na nga, yung dulo na katotohanan. Sinong pwedeng mag-advise sa Hindi, Diyos? yun nga, natural man, i-judge yung spiritual. Hindi siya tugma. Ito, last na Although to. ginagawa yun. Ito, last na to. No? Medyo, mathematical. Why, Matt? Ayoko. Hindi. Thomas Napanood ko lang din to pero maganda eh. Si Tomas yan. Kunwari may one-dimensional na object. Okay. Okay. Alam Ang ko pa one-dimensional object is mas mababa sa two-dimensional yan. object. Yes. Yung two-dimensional object, ma-observe niya yung one-dimensional object. Okay. Pero yung one-dimensional object, hindi niya maiintindihan yung two-dimensional object. Parang physics yan. Yung two-dimensional object, Cartoon, two-dimensional. tas Cartoon. hindi niya mape-perceive yung three-dimensional. Hindi. Pero yung three-dimensional, mape-perceive niya yung two-dimensional. How would you expect na yung two-dimensional na natural man, mape-perceive niya yung five-dimensional na spiritual man? Hindi ito para sabihin na ay, mababa kayo, yung spiritual. Ang gusto ko lang Kapasidad, sabihin yung is, kapasidad. hindi talaga maiintindihan ng natural na tao yung Diyos because patay nga siya sa spirit. Ano ba siya? Christian? Hindi. Hindi Christian ang natural man. Kasi, kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Kasi nga, hindi mo maiintindihan yun, naunawaan ko. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba tagapagturo ka ng Israel? Bakit di mo naiintindihan yung sinasabi ko? Kung yung mga sinasabi ko na tungkol dito sa mundo, hindi mo naiintindihan, Paano pa? paano mo pa maiintindihan yung mga bagay pag ang sinabi ko na is yung mamakalangit? So, Yun yung 5-dimensional and 2-dimensional. so hindi talaga pwedeng i-judge ng natural man si God. Pero si God, kaya niya talagang i-judge lahat ng bagay because He is on a higher plane. Sino pwedeng mag-advise sa kanya? Wala. Madami kaya tayo ina-advise sa Diyos. Marami. Lord, kung hindi siya pwede sa akin, ako na lang apa, di ba? Hindi, marami talaga tayong advice Tulad na? sa Diyos. Ano yan? Kunyari, sa correction din, katulad nga mo, kaya sabi mo, hindi naman yan sa tingin kong ganyan eh. Parang nag-advise ka sa Diyos. Di ba? Parang hindi naman masosolve yan ng ganyan eh. Sabi ng Bible, ito yung pang-solve. Hindi naman ganyan yan eh. Parang advice tayo. Parang sinasabi mo na mas marunong ka kay God. Parang ganun. Masakit pa, professing Christian ka. Tapos sinanahin mo, you're fighting and kicking against the gods. Ano ang magandang dito? Ang maganda talagang para matapos. Yung? Kunyari, may mga ganong problema. May pag-asa pa ba si natural? Meron. Okay. Meron. Siyempre. Meron. Si natural, kailangan i-position niya yung sarili niya na makareceive siya kay God. Pero mangyayari lang yun through humility. Humility. Actually, ang humility tinuturo kahit ibang relihiyon eh. So, kumbaga, yung humility is a human virtue. Okay. Kaya nga lang, yung pureness ng pagiging humble, working talaga kasi yan ng Banal Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng, humble ka na. Hindi mo pwedeng Hindi, ganun eh. Okay, I'm humble. Kasi, God resists the proud but gives grace to the humble. Ngayon, kunwari, lagi mo ipagmamatigasan na ganito ka, ginanyang ka, or naging ganito sila sa'yo. Hindi ka talaga makaka-receive ng genuine na move and grace kay God. Lalo pa kung hindi ka humble. Nakakatawa, no? Kasi, dinaanan ko din yung ganyang face. Di ba? May face din ako na ma-hurt ka talaga sa mga Kakampi ko pa to kay Kuya Joe. Diba? Bubulungan pa kami na. Si Kuya Joe, di ba? May verse din naman. Di ba? Feeling ba niya siya lang may alam sa Bible? Ginaganon pa. May ganun kami linya na ganun. Nasabi ko, napaka-self-righteous naman mag-share. Pero meron So, kumbaga naiintindihan namin, naranasan namin maging critical din sa tao. Yes. Spiritual. Si Kuya Joe mismo yan. Yung ginanon ko personally. Hanggang sa yun nga one day, nagising ako na,
bakit parang lahat talaga sasabihin niya? Parang nire-reject ko. Si Kuya Joe ba talaga nire-reject ko yung word na ni God? Ngayon, kung Pharisee man, at ang naano pa ako doon, kunwari Pharisee man si Kuya Joe, may command din sa Bible eh. Pakinggan mo yung sinasabi nila, wag mong sundin yung ginagawa nila. So, kumbaga, isagad na natin na Pharisee pa. Yun. Pero normal ayoko kasing sineshare na ganun eh. Para bang Pharisee na talaga yung tao eh. Kung hindi naman talaga. And, sorry yan, may naalala pa ako eh. Wala rin, sa correction, kailangan puro gentle lang lagi. May ano ako dun eh. Hindi dahil minsan maincho ulo ko. Mali ako dun. Okay, mali ako doon. Wala akong ano doon. May mga tanong lang ako like, may nakalimot ata magsabi kay Nathan nung nirebuke niya si David. May nakalimot ata magsabi kay Paul nung nirebuke niya harshly si Peter. May nakalimot ata na magsabi kay Jesus nung nirebuke niya si Peter na naman. So kumbaga, there are times na madiin yung correction and rebuke. Panggising ba? Panggising lang. Pero kunwari after... Pero bang nanggigising na malumanay? Pero kunwari after that rebuke, iniwanan ka ba ng mga tao? Iniwanan ka ba ng rebuke? Hindi ba binandage? Hindi ka ba pinakitunguhan? O yun sana eh. Hindi nung nirebuke ni Nathan si David. Si David, ano yung naging response si David? Nagulat siya na siya pala yun. Hindi pa siya aware eh. Ganun ba? Na-broken siya. Na-broken siya. Hindi siya aware eh. Yung, kunwari daw, meron tupa yung isang mayaman, marami siyang tupa. Tapos may tupa daw yung isang mahirap na mahal niya, pati sa pagtulog, sinasama niya. Tapos nung naghanda ng feast, ang kinuha pa niyang tupa yung sa isang mahirap. Ano gagawin mo? Doon nabuo San siya pala yun. 52 ba yun? San Psalm 53 ata yun. Nas doon. Doon nabuo yung psalm na yun. Tapos siya pala yun. May mga ganun tayo sa buhay na akala natin tayo yung biktima. Hindi. Tayo yung may kasalanan. So, katulad yan, hindi niya alam na siya yung may kasalanan. Si Peter, nung nirebuke ni Paul, anong response ni Peter? Tinanggap lang niya si Peter. Tinanggap lang niya. Mas bata si Paul Tinanggap lang niya. Kasi totoo nga naman, nadamay pa sa hypocrisy niya si Barnabas. Eto pa. Nung nirebuke ni Jesus si Peter, get thee behind me, Satan. Diba? Parang hindrance ka dun sa will ni God eh. At nahimik lang din si Peter. Though mayabang pa rin si Peter na over my dead body na hindi kita iiwanan, hindi kita ibebetray. So, may mga ganon time. May mga ganong time na it's very painful. Ano ba tong church? Barkadahan ba ito? Na hindi na tayo pwedeng ma-correct. Ala tayong pinagkaiba sa barkadahan sa mundo. Kasi sa mundo parang bawal mo salingin. Oo. Sensitive na nga yung mundo eh. Oo. Pero ang maganda ko may mga somehow kaibigan ako din sa school. Though sabihin natin hindi kami pare-pareho na religion, malinaw sa kanila that there are times you have to correct each other. Buti nga dito sa natin may nagko-correct sa labas naman kahit sabihin mo katrabaho kaibigan. Hindi ka nila i-correct kahit may gagawa kang Huwag lang kayo mag-away. Ganun eh. Huwag kayo magko-correctan eh. Halimbawa sa work. Trabaho. Sa trabaho and alam mo mali ginagawa nila, maski ako hindi naman ako nangongorek din talaga sa kanila kasi alam ko naman na hindi sila Christian. Na sabi, oy mali yan, huwag kayong maganyan, oy ganito, huwag kayong ganyan. Knowing na hindi sila Christians, ano i-expect mo? Ano i-expect ko sa kanila na pero Brad, diba? merong ano pa din doon, yung base morality. Base morality nila kahit hindi Christian. Kasi may governing law kasi tayo. Kahit yun na lang sana kaso nga lang. Pero yun nga, kung dito sa loob ng church is ayaw pa natin ng mga ganong correction. Anong klaseng, saan na tayo mapupunta? Saka walang immune. Saan na tayo magpapakorek? Walang immunity din. Walang immune, walang special. Ayun din kaya nung Sabado, isa din sa binanggit natin yun na kahit pastor, if kunwari hindi siya nag-operate ng maayos, pwede siyang palitan ng kahit sinong elder. Kaya nga may council eh.
Yun. Kasi magiging parang monopolyo naman. Oo, Diba? magiging. Yun nga iniwasan natin. Kung meron man isa na dapat mag-govern sa atin lahat, is si Christ. Yung word niya. Pero tayo na lahat is mga tupa ng Diyos, magsabit tayo sa isa't isa. Ayun. Kahit hindi na nga elder yung mag-correct eh. Kahit yung kapwa mo na lang na Christian. Normal na ano. Mali mo, tandaan mo, ginagamit ng Diyos ang donkey na magsalita. Totoo din naman. Di ba? Kay Balaam. Okay. So, yun lang siguro, ano? Next week, ano na tayo? Carnal Christian. Yun ay Yun foreshadow. na yung, ano, ito na yung sa tree. Okay. Siyempre, kung nakarating kayo dito, alam niyo naman na Ang kasunod. ano to? Na Chronological. Chronological Yes, to. Okay. So, baka ano nga Holy Spirit Diba? Yan ang doubt. Yung word na nga lang. Pero ang ganda sinabi niya, no? Ang ganda yun. Tumatak. Oo nga, no? Word ni God. Ano nga ba ang gagamitin? Siyempre, gagamitin talaga yung word ni God. Wala namang gamitin ko yung psychology. Lalo pang na-justify. Maganda, sir. Guys, thank you. God bless.